guys. Oh, kinukuha itong camera sa akin. Gusto maging vlogger. So, ayan guys. Kapag natapos na, ganyan yung magiging itsura niya. And nandito si Doc Milan. Doc Milan, good afternoon. So, nandito si Doc Milan to... So many fruits, madaming fruit. Madaming fruit. Tignan nyo naman dito, oh. Inaayos na nila itong ating mga solar panel. Kasi guys, dumating na yan. Ang dami ko nang in-order. Mga 4 or 5 na yata yung solar panel na order namin. And nilagay namin dito sa may likuran ng bahay namin. And first time kong makita na ganito ulit kalinis. Guys, good morning! Ivan, say hi! Good morning! Hi everyone! Say hi everyone! Hi! Mamin kisi karep? Badan kisi karep? Flying kiss kardo badan eh? Flying kiss karo badan eh? Flying kiss. Hi! Tingnan nyo naman guys, oh. Kinukuha itong camera sa akin. Gusto maging vlogger. Hushe? Ala, maru vlogging karo ano che beta. Hi! Say hi! Guys, magkakaroon tayo palagi ng vlog takeover. Lagi niyang kinukuha itong camera ko. And hindi ko kayo ma-update. Ayan, siya na yung magpo-focus. So, ayun nga, balik tayo. So, ngayon is yung tinatawag nilang agyaras and ongoing pa rin yung mga trabaho dito sa bahay. Pero dahil nga wala kaming cook ngayon and kailangan ng isang magbabantay kay Baby Ivan. So, sabi ni Mommy siya na yung magluluto ngayon kasi wala siya kahapon, no? So, ako yung nagluto. But this time, siya na nga lang daw yung magluluto kasi ongoing din ako sa paghahanap ng mga CCTV para doon sa resort. So, tignan nyo naman ang setup ko dito. Nandyan yung bag ko, laptop. Nandyan yung iPad ko. So, naghahanap ako ng CCTV supplier ko kasi tapos na nga yung villa natin sa Pilipinas and malapit na akong umuwi sa Pilipinas guys kasi kailangan ko ngang mag-opening. So, kita-kits tayo and if you have any collaborations or kung magkaroon ako ng time or kung may papapromote kayo sa akin, you let me know. Message nyo ako. Kasi maraming mga nagpapapromote sa akin ng mga products, mga restaurants, pati nga yung mga resort ng iba pinapa-report sa, sa akin. Tawag siyaan. Pinapa-promote, pero meron din akong villa. So, hindi ko naman pwedeng i-promote yung villa nila, tapos meron akong villa, diba? And ngayon, salita ako ng salita habang nilalaro si Baby Ivan. Chal, ato kayo na kung ano siya. Guys, sobrang hirap talagang pagsabayin ng buhay vlogger, buhay businesswoman, tas may baby ka na inaalagaan. So, ayan, nagbubugnot na siya. Gusto niya kasi, guys, sa kanya lang yung attention ko. Okay, tignan niyo naman. Okay, Mommy will not vlog anymore. What happened? Huh? What happened? Huh? Hi, guy. Tignan niyo naman. Haro ban karo. Okay, bye-bye everyone. Bye-bye. Tata. Guys, laruin ko muna to. I'll update you. Chalo. Ato kayo na pa. Ano siya ba ito? Chalo. Bapre, mga baby. Wow. Ayun. Ato kayo na pa. Ano ba tayo? Batay ito ka? Ay na pa. Very good, Ivan. Biju. Ato kayo na pa. Ano siya? Wow, good job. Kay na ko ano siya? Kay na ko ano? Wow, very good. Good job. Ato kay na ko ano siya? Ha? Ato kay na ko ano siya? Ato kay na ko ano? Kay na ko ano siya? Abaju. Nakatulog na. Nakatulog na ang bata. Nakapanood.
gusto kasing nanonood ng mga singing Miss Rachel. Girl, ever nay. Yeah, yo. जो तो कर मारा चोकरो बिचारा buong gawat siya. Guys, busy ngayon yung benan ko dito sa paggawa nitong fruit juice. So, it's a combination of the strawberry, grapes, tapos meron tayo ditong pineapple. So, ang dami naming, si Mami pala kahapon ay nagpunta ng surat, kagaya na lamang ng video na nakita nyo kagabi. So, bumili siya ng iba't ibang mga fruit kasi itong strawberry guys ay pa out of season na. So, dahil pa out of season na, kailangan na naming mag-imbak ng aming fruit juice. So, ngayon, ang ginagawa ni Mommy ay sinasala niya ito and then i-store niya yan sa may freezer namin. And then, kapag natapos na yan, maglalagay lang siya ng 250 grams of lemon. And ito guys, yung mga naiwan, ibabalik niya ulit, i-blend niya ulit yan. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung whole process. So, ayun guys, papakita ko sa inyo kung paano maglagay si Mommy. So, meron siyang pang salak na ganyan. Mix niya lang actually guys. So, ito, dito sa may isang palanggana, pinaghalo-halo na niya lahat ng mga prutas. So, meron tayong strawberry dito, may grapes, tapos may pineapple, and doon maglalagay siya ng sugar. So, ayan. Para, para balance siya. At saka, yung sugar niya ay according din sa batch. So, ayan. I-blend na niya ngayon. Ayan guys, kapag natapos na, ganyan yung magiging itsura niya. And then, i-filter ni Mommy dito. So, yung mga natitira doon sa baba, ibabalik niya yan. Kasi may mga buo-buong naiiwan eh. And nandito si Doc Milan. Doc Milan, good afternoon. Good afternoon. So, nandito si Doc Milan to... There's so many fruits, madaming fruit. Madaming fruit daw. So, kakatapos niya lang ng duty. 1 o'clock to 3 o'clock ang kanyang... free time. This one you like, pineapple. Pero nauna na siyang kumain ng prutas. Guys, so nagising na ang baby Ivan natin. So, ang oras ngayon ay 4:30 na. Medyo mahaba yung tulog niya since nag-start siyang matulog ng mga alauna. Alauna siya nakatulog ngayon. Umiinom na siya ng kanyang milk. So, yun yung routine niya. Bago siya matulog, magmi-milk siya. Pagkagising niya, magmi-milk ulit siya. So, after nito, babalikan ko rin damit para kapag naglilibot siya, mabango siya, fresh siyang tignan. And si Hia, nandito na para laruin siya. And also yung mga bata kasi dito, naglalaro sila doon sa garden or naglilibot-libot sila. Lagi nilang nilalaro si Baby Ivan. Kaya dapat uminom muna siya ng gatas kasi baka hindi na siya makainom kakalaro niya. So, ayan. I'll update you later. Balitaan ko kayo. Iwan nanunog kayo dyan? Yeah! May pijo? Iwan nanunog pijo? May pijo? May pijo? Na. Mara che mara. Char, pijo siya Ubab re. Ay, wala, gali. Mura mana. Aswas na Guys, tignan nyo naman dito, oh. Inaayos na nila itong ating mga solar panel. Kasi guys, dumating na yan. Ang dami ko nang in-order. Mga 4 or 5 na yata yung solar panel na order namin. And nilagay namin dito sa may likuran ng bahay namin. And first time kong makita na ganito ulit kalinis. So nagwawalis na sila.
Guys, tignan nyo, ganito nakalinis ang ating bakuran. Wala nang pakalat-kalat. Ayan, diba? Ang ganda nang mag-vlog-vlog dito. Ito, inaayos pa nila yan, nililinis pa. Ang ganito yung ginawa nila dito. Konting ano pa guys, ayos-ayos pa ng mga farming equipment, mga laruan ni Iban. Pakalat-kalat pa ng kaunti dyan. Storage room, yung sasakyan niya, tsaka yung sasakyan namin, sasakyan ni Ivan. So, mga picture frame. Ayan, yung slide niya. Konting renovation pa. I mean, konting ayos-ayos pa. Pero, di ba? Can you see the difference? Ayan ang ating swing. Yan, guys. Di ba? Ang ganda na. And also, guys, nagkamali kami doon sa kulay. Actually, hindi nagkamali. Yung kasi yung gusto ng biyanan kong babae, yung kulay ng ating pintuan ay kulay brown. Mas maganda sana yan kung white gray. Kaya lang, syempre ayaw naman nating i-bypass. Gusto niya kulay brown daw. Ayan, naiiba tuloy yung kulay. Ang aesthetic na sana. Pero okay lang yan. Ganda naman ng buo. So, natatawa ako sa kanila doon sa likod. Nagkakagulo sila kung paano aayusin yung solar panel. So, ito yung another solar panel natin. Actually, guys, ang totoo talaga niyan, wala kaming makita na mag-i-install. Kung sa Pilipinas yan, yung mga pinsan ko magaling mag-install, madali lang. Pero kaya, ayan, dyan lang nila sinabit-sabit. Ayan yung solar panel, ayan sa taas, hindi masyadong naiilawan, kaya walang masyadong ilaw tuwing gabi. Pero okay na, as compared. So, diba, ang aesthetic na guys, pati yung garden namin. Ayan. So, magtatatlong buwan na namin inaayos to guys. Magma-March na, hindi pa kami tapos. Pero paunti-unti natatapos na. So, ayan, tignan nyo si Milan, kakagaling lang din niya sa duty. And also, yung aming sampayan ay isahan na lang dito. Pakita ko sa inyo. And si Milan. How was it, Milan? What? Finally, it's getting Still, it will take so much time. to fix everything. So, ayan guys, ito yung tiles natin dahil marami pang naglalakad-lakad. Madumi pa rin guys. Pero, ayan, ganyan na yung improvement sa bahay. Di ba wala na yung mga sabit-sabit dito. And itatouch up pa nila yan, yung pagpipintura. And alam nyo kasi guys, hindi namin pinamasilya to kasi hindi naman sa amin to wall. So dahil hindi sa amin wall to guys, kaya ang nangyari ay hindi namin inayos, baka magkaaway na naman, paalis yan, tibagin yan. So wala kaming laban. So ayan, hindi na namin pinamasilya to. Pero okay na. Ayan, ito yung i-repaint nila guys kasi tignan nyo naman i-repaint nila yan ng kaunti. Meron na tayong washing machine. Papalitan din natin yung washing machine. Pero gumagana pa naman. One at a time. Ang dami na naming gastos. Ito yung banyo. Little, diba? Nagiging maayos na. Ayan, dyan nilagay yung mga namin sa patusan na araw-araw ginagamit. So, ayan po. So, tapos na kami ni Mommy na gumawa ng fruit juice. And yung fruit juice na yun, nilagay na namin sa freezer, guys. Sasabihin ko sana sa inyo na kung gusto nyo gumawa ng ganun, gawin nyo rin sa Pilipinas. Pero parang imposible kasi sobrang mahal ng gastusin sa Pilipinas. And sa nababasa ako sa mga comment, yung yung strawberry daw ay nasa 400 kada kilo. So, dito nasa 120 per kilo lang, ganun. So, ayun. And also, meron din akong mga nakikitang comment. Dahil nga nung isang araw ay nagkaroon ako ng parang post regarding sa naging arranged marriage ni VD. So, may samot-saring comments. Yung iba gusto nila yung arranged marriage, yung iba gusto nila yung love marriage. So, ayun nga. Tapos may isang nag-comment. Sa India daw pinapahalagahan nila yung reputasyon nila kasi doon sa comment sabi nung mga nag-aaway na mas marami nga daw nagdi-divorce na mga love marriage kaysa sa arranged marriage. Paano naman daw kapag sakaling arrange nga sila tapos hindi nagustuhan nung babae yung pakikitungo ng lalaki at saka yung family, magdi-divorce daw ba? So sa mga ganong usapin po guys ay ayun nga, pag-uusapan nila yung mga nagiging problema, tapos try nilang ayusin kasi guys, yung reputasyon yung nakasaalang-alang.
Kasi nga yung dalawang pamilya yung nagkasundo. So, sila yung may responsibility. Especially yung nagkonekta sa kanila. So, ayun, pagtatry nila na pagkasunduan, dahil nga arrange. Pero kung love, yung dalawang party lang yung magkakausap, yung babae at yung lalaki, hindi kasama yung mga parents. Kasi guys, desisyon nilang dalawa yun eh. So, kung desisyon na nilang magsamang dalawa, desisyon din nila na maghiwalay dalawa. Pero kapag arranged marriage, mas malaking usapan guys kapag maghihiwalay. So, ayun nga. Tama dito. May nag-comment si Ate July, sabi niya, dahil sa India, pinapahalagaan nila yung reputasyon nila. Sa kultura natin, oo. Kasi tayo ganun na talaga sa India. Iba kasi sila. Kahit di masaya ang marriage life nila, di nila pwedeng basta-basta na lang maghiwalay. Tama yan, guys. Stay pa rin sila sa ganyang sitwasyon. Kung pinalad man sila, okay na yung marriage life nila. Eh di okay, mas maganda. Marami daw mga kababaihan sa India na hindi masaya sa mga marriage life nila. Pero, okay, nagets ko na yung sabi ni ate. Ang sabi ni ate dito ay parang may mga kababaihan kasi dito na kahit hindi masaya sa marriage life, marami din ako napansin dito sa may society namin, nakikipagrelasyon sa iba pero hindi nakikipag-divorce. Gets nyo ba? Kasi guys, lalo na kung meron ng katandaan, may mga anak na, mas pinipili na lang nila na makipag-boyfriend, girlfriend sa iba. Pero, sa papel, mag-asawa pa rin sila. Gets nyo? Marami akong kakilala dito and ganun yung setup guys. Kasi, yung reputasyon nila yung nakasaalang-alang nga. And at the same time, may society ka na pinapahalagahan. And dun sa society na yun, kailangan mo pang magmulta. So, ganun po siya. Paano naman daw kapag love marriage? Actually guys, kapag love marriage, medyo complicated siya. Dito sa society na kayang bibilangan namin, kapag babae ka, gusto mo makipag-love marriage sa hindi mo ka-society, ang buong angkan mo or ang buong pamilya mo ay magiging out of society or papatalsikin doon sa society. So, hindi ka na pwedeng mag-attend ng mga functions, kung yung mga kamag-anak mo, hindi ka nila pwedeng i-invite. Dahil kapag in-invite ka nila guys, ay mawawala din sila sa society. Tapos kailangan mong magmulta, pangalawa. So, ganun. Tapos, lalo na kung may anak ka pang ipapakasal, kapag na out of society ka, mahirapan ka makahanap ng ipapakasal sa kanya. So, paano daw kapag gusto nila yung isa't isa? Maraming mga instances dito guys na nagpapakamatay dahil, especially yung mga kababaihan, dahil gusto nila yung isang lalaki sa ibang society. Parang, kapag wala sila sa matinong pag-iisip, nagpapakamatay sila. Pero kapag naman lalaki yung may gusto, na wala sa society yung babae, pwede yun. Kasi, madadagdag siya sa society namin. Parang ako, si Milan. Si Milan kasi, guys, ay lalaki, di ba? So, gumuha siya ng babae na out of society, which is ako. So, ayun, hindi siya naging out of society. Pero kung si Johnny yung mag-aasawa ng hindi ka society, ay naku po, ang buong pamilya namin ay mapapatalsik sa society. Ganun siya. Kaya mahirap din ang love marriage guys. Kasi yung reputasyon talaga at saka yung kabilang ng society ang magiging pinaka-main na problema. So, may nagtatanong din sa akin kasi kung ipapa-arrange marriage ko daw ba si Ivan. So, ito na po yung kasagutan guys kung ipapa-arrange ko ba si Ivan. So, bata pa ang anak ko, hindi pa nga 2 taon guys, pero ang dami ng mga tinatanong sa akin. So, sa point of view ko guys, dahil ako nga ay bunga ng love marriage, kahit mag-asawa ng Koreana, Africana, Russian, American, Britain, ng mga taga-British people, ay ayun na, gets nyo ba ako? Kahit saan palupalop kumuha ng asawa, Pilipino, si Ivan. So, wala akong problema, sa kanya yun, sa kanya ang option. Kapag naman tatanungin ko yung biyanan kong babae, tsaka yung biyanan kong lalaki, mas gusto nila yung dito sa society namin, arranged marriage. Kasi guys, ang pinangangamba nila, kasi nga, ang dami na naming negosyo sa Pilipinas. Tapos, ako nga ay isang foreigner. Tapos, yung asawa ko ay hindi rin traditional na Indian na talagang sinusunod lahat-lahat. Ang pinangamba nila guys ay baka makalimutan daw namin yung kulturang Indiano. So, ayun nga, kapag nag-asawa po ng ibang lahi si Ivan, di ang mangyayari nun, iba-iba na yung lahi. So, hindi na makakalimutan na yung Indian na
tradisyon. Parang ganun yung point nila. And syempre, hindi naman din sila matagal na mabubuhay. Darating ng panahon na mawawala din sila. So, kapag nag-asawa na talaga ng ibang lahi si Ivan na naman, love marriage, wala na. Makakalimutan na. So, ayun, natatawa naman ako sa mga comments nyo, guys. Kaya bata-bata pa ng anak ko, talaga namang iniisip nyo na yan. So, ayun. Balitaan ko kayo sa mga kaganapan dito, guys. Mahaba na itong vlog natin. So, I'll see you all tomorrow. Bye-bye!